Narinig ni Javier Serrano ang malalim na hikbi ng kanyang mga anak mula sa monitor ng kanyang mamahaling computer. Ang tunog ay parang matatalim na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pinilit niyang ikubli ang sakit sa likod ng kanyang seryosong mukha habang tinititigan ang dalawang sanggol na kambal sa screen. Nakahiga sina Marco at Paulo sa kani-kanilang kama, payat at animoy walang buhay. May benda ang kanilang mga pulso kung saan nakakabit ang mga tubo ng gamot. Ito ang kanyang araw-araw na realidad. Isang bangungot na tila walang katapusan. Nasa itaas sila sa isa sa pinakamalaking mansyon sa Maynila. Ngunit ang pakiramdam ni Javier ay parang nasa isang piitan ng kalungkutan. Siya si Javier Serrano, ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Isang milyonaryo na may lahat ng kayamanan na kayang bilhin ng pera. Ngunit wala siyang magawa para sa kanyang mga anak. Iyon ang sinabi ng mga doktor. Iyon ang kinumpirma ng kanyang pinagkakatiwalaang personal nurse, si Stella. Mula sa screen, nakita niya si Nurse Stella na lumapit sa mga bata, ngumiti, at hinaplos ang kanilang buhok. Naramdaman ni Javier ang bahagyang ginhawa. Hindi man niya kayang panatilihin ang kanyang mga mata sa kanila sa bawat oras dahil sa trabaho, alam niyang may nagbabantay. O iyon ang akala niya. Sir Javier, oras na po para sa meeting niyo sa board, sabi ng kanyang sekretarya, si Aling Cora, mula sa intercom. Napabuntong hininga si Javier. O sige, Aling Cora, pakisabi na lang sa kanila, papunta na ako. Bago siya lumabas ng opisina, tumayo si Javier at nilapitan ang malaking bintana. Mula roon, tanaw niya ang malawak na hardin ng kanyang mansyon. Nakita niya ang isang bagong mukha, isang dalagang payat, may dalang walis at naglilinis sa hardin. Si Lucia, isa sa mga bagong katulong na kinontrata niya kamakailan. Hindi niya gaanong napapansin ang mga katulong. Darating sila, gagawa, at aalis. Ganun lang. Pero may kung anong kumurot sa kanyang dibdib nang makita niya ang malungkot na anyo ni Lucia na animoy pasandin ang sarili niyang bigat sa buhay. Nagkatinginan sila sandali. Walang imik si Lucia at agad itong yumuko. Ipinagpatuloy ang paglilinis. Ngunit sa mga mata ni Lucia, nakita ni Javier ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa kanyang sarili at sa mga nakapaligid sa kanya. Awa. Pagkatapos ng matinding meeting, bumalik si Javier sa kanyang opisina. Pakiramdam ay pagod na pagod. Napagdesisyonan niyang umuwi ng mas maaga para makasama ang kanyang mga anak, kahit saglit lang. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo, patungo sa silid ng kambal, narinig niya ang mahinang tinig ni Stella mula sa loob. Huwag kang mag-alala, malapit na nating makuha ang lahat. Bulong ni Stella. Napahinto si Javier. Hindi niya narinig ng malinaw ang lahat ng sinabi ni Stella. Ngunit ang tono ng boses nito ay kakaiba. May bahid ng pagtatago at pagmamadali. Binuksan niya ang pinto. Nakita niya si Stella na nakatalikod sa kanya. May hawak na maliit na bote na wala namang label. Mabilis itong ibinalik sa bulsa nang makita siya. Ang mga bata, tulad ng dati, ay nakahiga pa rin, tila mahimbing na natutulog. Ngunit may bahid ng takot sa kanyang mga mata nang makita si Javier. Sir Javier, akala ko po nasa meeting pa kayo, sabi ni Stella, pilit na ngumiti. Inaayos ko lang po ang kanilang gamot. Anong klaseng gamot iyan? Tanong ni Javier, nakaturo sa bulsa ni Stella. Napakagatlabi si Stella at ang nanggiti nito ay tila napilitan. Wala po sir. Vitamin drops lang po ito para po lumakas ang kanilang resistensya. Hindi kumbinsido si Javier. May bumabagabag sa kanya. Nakita niya ang mga mata ng kambal na tila gumalaw ng bahagya. Na animoy may gustong sabihin, ngunit nanatili silang tahimik, nanatili silang mahina. Sa gitna ng katahimikan at ng mapagkunwaring pag-aalala ni Stella, nakaramdam si Javier ng matinding kaba.
Isang uri ng kaba na nagsasabing mayroong isang malalim at nakakapanindig balahibong lihim na nakatago sa mansyon na ito. Isang lihim na bumabalot sa buhay ng kanyang mga anak. At ang lihim na yon ay tila nasa kamay ng pinagkakatiwalaan niya. Habang papalubog ang araw, nagpapatuloy si Lucia sa kanyang trabaho. Malinis na niya ang hardin, ngunit ang kanyang isip ay ligalig. Hindi mawala sa isip niya ang nangyari kanina nang magkatinginan sila ni Sir Javier. Ang pagkabahala sa mga mata ng milyonaryo ay malinaw, isang bagay na bihirang makita sa isang taong may kapangyarihan, pero mas nagpapaligalig kay Lucia ang mga bata. Sina Marco at Paulo, ang kambal. Sa maikling panahon pa lang niya sa mansyon, napansin na niya ang kakaiba sa kanila. Ayon kay Nurse Stella, ang mga bata ay may malubhang sakit na nagpapahina sa kanilang katawan at isip. Ngunit bakit, kung minsan, tila nagtatago sila ng enerhiya? Bakit kung minsan, pakiramdam niya ay sinusubukan silang kausapin ng mga mata ng mga bata? Isang gabi, habang naglalakad si Lucia sa pasilyo, narinig niya ang mahihinang ungol mula sa silid ng mga bata. Hindi niya mapigilang lumapit. Sumilip siya sa siwang ng pinto. Nakita niya si Nurse Stella, nakatalikod sa kanya, abala sa paghahanda ng gatas. Kakaiba ang kilos ni Stella, parang may tinatago. Nakita ni Lucia na inilabas ni Stella ang isang maliit, walang label na bote mula sa bulsa ng kanyang uniform at patago itong tinulo sa gatas ng mga bata. Isang patak, pagkatapos ay isa pa. Napakunot ang noo ni Lucia. Kung ito ay bitamina, bakit hindi ito nasa tamang lalagyan? At bakit kailangan pa itong itago? Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Lucia. Ang imahe ng bote at ang bulong ni Stella kay Sir Javier kanina ay naglaro sa kanyang isip. Kinabukasan, habang abala si Stella sa pagtawag sa telepono sa labas ng silid ng mga bata, dahan-dahang lumapit si Lucia. Tumingin siya kay Marco at Paulo. Ang mga bata ay nakahiga, ngunit ang kanilang mga mata ay bahagyang bukas, nakatingin sa kisame. Marco, Paulo? Bulong ni Lucia. Lumuhod sa tabi ng kama ni Marco. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Marco. Isang napakabagal na paggalaw, halos hindi mapansin. Ngunit napansin ito ni Lucia. Kinuha niya ang isang maliit na laruan na kotse mula sa bedside table at inilagay sa palad ni Marco. Naramdaman ni Lucia ang bahagyang pagpisil ng kamay ng bata. Isang pisil na may kalakasan, hindi tulad ng isang mahinang bata na malapit nang mawalan ng buhay. Bumalik ang pag-asa sa dibdib ni Lucia. Gusto mo ito? Bulong niya. Isang mahinang tunog ang lumabas sa bibig ni Marco, parang isang buntong hininga. Nang araw na yon, habang nasa hapagkainan si Stella para mag-lunch, nagpa siyang maglakas loob si Lucia. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Stella. Mabilis siyang naghahanap. Sa ilalim ng mga damit, sa isang maliit na bag, nakita niya ang isang bote na may katulad na hugis sa nakita niya kagabi. Walang label, binuksan niya. Isang matapang na amoy, parang kemikal, ang sumingaw. Nagmamadali siyang ibinalik ang bote nang marinig ang yabag ni Stella papalapit. Lumabas si Stella mula sa kanyang silid, nakita si Lucia na papalabas din. Anong ginagawa mo rito, Lucia? Tanong ni Stella. Nakakunot ang noo. Ang kanyang tono ay matalim. Naglilinis lang po, Nurse Stella. Sagot ni Lucia. Pilit na pinapakalma ang sarili. Napansin ko po kasing medyo maalikabok dito sa pasilyo. Pinaningkitan siya ng mata ni Stella. Ang silid ko ay personal. Huwag mo nang linisin yan. May sarili akong paraan. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga kama ng mga bata, narinig ni Lucia ang pag-uusap ni Stella sa telepono sa labas ng pinto. Oo, ang mga matatanda rito ay bulag sa kayamanan. Basta sundin mo lang ang plano. Malapit na tayong magtagumpay. Napanganga si Lucia. Ang kanyang puso
ay kumabog ng mabilis. Nagsisimula na siyang makakita ng koneksyon. Nagsisimula na siyang makita ang anino ng isang masamang plano. Maghapon ang lumipas na puno ng pagkabahala para kay Javier. Ang mga sinabi ni Stella tungkol sa vitamin drops ay hindi maalis sa kanyang isip. Ang tingin ng kanyang mga anak at ang kaba na naramdaman niya sa puso. May isang bagay na mali at unti-unti nagsisimula siyang maramdaman ito. Nang gabing iyon, sa halip na umuwi kaagad sa kanyang opisina, pagkatapos ng trabaho, dumiretso si Javier sa silid ng kambal. Mahimbing na silang natutulog o yun ang akala niya. Nakita niya si Lucia na tahimik na nakaupo sa sahig sa tabi ng kama ni Marco. Binabasa ang isang aklat ng kwento. Ang ilaw sa silid ay malabo. Nagbibigay ng malambot na glow. Hindi na malaya ni Lucia ang kanyang presensya. Patuloy itong bumubulong sa kwento. Ang kanyang boses ay puno ng init at pagmamahal. Sumilip si Javier, nagtatago sa anino ng pintuan. Nakita niyang bahagyang gumalaw ang mga kamay ni Marco na animoy gustong umabot sa librong hawak ni Lucia. At pagkatapos, isang napakahinang ngiti ang sumilay sa labi ni Paulo. Napakagatlabi si Javier. Isang ngiti. Minsan lamang niyang makita ang kanyang mga anak nang ngumiti at yun ay bihira. Palagi itong sinasabi ni Stella na hindi maganda ang kanilang kondisyon kaya't hindi sila gaanong nagre-respond. Ngunit ngayon, sa piling ni Lucia, may kakaibang nangyayari. Bumalik si Javier sa kanyang opisina at inaccess ang security camera feed. Scroll niya ang mga recordings ng araw. Sinimulan niyang obserbahan hindi lamang si Stella, kundi pati na rin si Lucia. Nakita niya si Stella na madalas ay may hawak na telepono, lumalabas ng silid ng mga bata, at minsan ay nagtatago sa sulok habang may kausap. Nakita niya kung paano maingat na binibigyan ni Stella ng gamot ang mga bata na tila may iniingatan. Ngunit nang lumipat siya sa mga eksena ni Lucia, nagbago ang lahat. Nakita niya si Lucia na hindi lamang naglilinis, kundi nakikipag-ugnayan din sa mga bata. Pinagagaan ang loob ng mga ito, binibigyan ng laruan, at kinakausap sa malumanay na boses. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ng mga bata, ang maliliit na reaksyon na tila hindi napapansin ni Stella. Nang sumunod na araw, pinatawag ni Javier si Lucia sa kanyang opisina. Nakaupo si Lucia sa gilid ng silya, kinakabahan. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop. Lucia, simula ni Javier, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng awtoridad. Paano mo nakikita ang kondisyon ng aking mga anak? Nag-aalangan si Lucia. Alam niyang ito na ang pagkakataon niya. Ngunit natatakot siya. Takot siya sa posibleng galit ni Stella. Takot siya na hindi siya paniwalaan ni Sir Javier. Sir, sila po. Mas lumalakas po sila sa palagay ko, sabi ni Lucia, pilit na pinipigilan ang kanyang kaba. Kapag po, wala po si Nurse Stella. Minsan po, nagre-respond po sila. Tinitigan siya ni Javier. May bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata na agad namang sinundan ng pagkalito at pagdududa. Pero ang mga doktor, simula ni Javier. Pero sir, may napansin po akong kakaiba. Patuloy ni Lucia, lakas loob na. May mga gamot po si Nurse Stella na walang label at hindi natapos ni Lucia ang kanyang sasabihin. Pumasok si Stella sa opisina, bit-bit ang isang tray ng kape. Sir Javier, kape niyo po, sabi niya, at agad na napansin ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Nurse Stella, sabi ni Javier, ang kanyang tingin ay matalim. Nag-usap kami ni Lucia tungkol sa mga bata. Pilit na ngumiti si Stella. Opo sir, mahalaga po ang komunikasyon. Ano po ang masasabi ni Lucia? Tanong ni Stella, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Lucia. Isang tahimik na banta. Napayuko si Lucia, hindi makasagot. Nakita ni Javier ang takot sa mga mata ni Lucia.
ang pag-aalinlangan sa kanyang sarili ay lumaki. Nagsimulang magkaroon ng katanungan sa kanyang isip. Kung totoo ang sinasabi ni Lucia, ibig sabihin ay nabulag siya. Nabulag siya ng kanyang sariling pagkabuhol sa trabaho at ng kanyang labis na pagtitiwala. Nang gabing iyon, habang nag-isa si Javier sa kanyang opisina, sinubukan niyang i-access ang computer ni Stella. Alam niyang mali ito, ngunit kailangan niyang malaman ang katotohanan. Pagkatapos ng ilang pagsubok, nakita niya ang isang email folder na pinangalan ng personal. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nakakita siya ng isang kakaibang email, walang subject, at may kalakip na isang encrypted file. Sinubukan niya itong buksan, ngunit humingi ito ng password. Ang kanyang pagdududa ay lumalim. Ang kaba sa kanyang dibdib ay nagiging isang lumalaking takot. Ang takot na nadarama ni Lucia ay dumarami sa bawat lumilipas na oras. Ang titig ni Nurse Stella, ang mga bulong sa telepono, at ang walang label na bote ng gamot. Lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng malaking pasanin. Hindi siya makatulog ng mahimbing, laging nag-aalala sa kalagayan ng mga bata. Alam niyang hindi siya maaring manatiling tahimik. Isang hapon, habang abala si Stella sa pag-aasikaso ng mga papeles sa kanyang opisina, may mahalagang tawag siyang natanggap sa cellphone. Lumabas siya ng silid, nagmamadali, na animoy ayaw marinig ng sino man ang kanyang pag-uusap. Ito na ang pagkakataon ni Lucia. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng silid ni Stella. Binuksan ito ng bahagya at sumilip. Walang tao. Pumasok si Lucia. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ang silid ay malinis at maayos, ngunit alam niyang may itinatago si Stella. Sinimulan niyang hanapin ang maliit na bag na nakita niya noon. Nasa ilalim ito ng isang tumpok ng damit sa loob ng aparador. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob, nakakita siya ng ilang mga lumang papeles, mga lumang medical record, ngunit hindi para sa mga bata. Mga reseta na may iba't ibang pangalan. At ang pinakanakakagulat, ang mga bank statement na nagpapakita ng malalaking transaksyon sa isang hindi pamilyar na account. Ang pangalan ng account ay Emilio Reyes. Nagmamadali siyang kumuha ng litrato gamit ang kanyang lumang cellphone. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi niya maintindihan ang lahat ng ito, ngunit alam niyang mahalaga ang mga dokumentong ito. Bigla, narinig niya ang yabag ni Stella na papalapit sa pasilyo. Nataranta si Lucia. Mabilis niyang ibinalik ang mga papeles sa bag at ang bag naman sa ilalim ng mga damit. Nang isara niya ang aparador, bumukas ang pinto. "Lucia, anong ginagawa mo rito?" Boses ni Stella. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng pagdududa. Napahawak si Lucia sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang puso. Nurse Stella, hinahanap ko po sana ang walis. Napansin ko po kasing medyo maalikabok sa bahaging ito ng pasilyo." Pinaningkitan siya ng mata ni Stella, ngunit sa huli, tumangulang ito. "Sige, siguraduhin mong malinis lahat." Lumabas si Lucia, ang kanyang mga tuhod ay halos manghina. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ngayon ay mayroon na siyang ebidensya, ngunit mas malaki ang panganib. Kinaumagahan, napansin ni Lucia na may 2 kotse ang lumabas ng mansyon at isa doon ay ang kotse ni Stella. Sinundan niya ito sa kanyang isip. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may nagtutulak sa kanya na malaman ang totoo. Kaya nang hapong yun, nang muling lumabas si Stella, sumakay si Lucia sa isang taxi gamit ang maliit na ipon niya at lihim na sinundan si Stella. Dumaan sila sa mga kalsada ng Maynila hanggang sa huminto si Stella sa isang mamahaling cafe sa Makati. Nagbayad si Lucia sa taxi at nagtago sa likod ng isang malaking halaman. Sinusubukan na huwag mapansin.
Nakita niya si Stella na pumasok sa cafe at umupo sa isang sulok. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang isang lalaki. Napanganga si Lucia. Ito ang lalaking nasa mga bank statement. Emilio Reyes, isang matikas na lalaki, may suot na mamahaling suit at may pamilyar na mukha. Mula sa malayo, kinuha ni Lucia ang kanyang cellphone at inilitrato ang dalawa na tila nag-uusap ng masinsinan at magiliw. Ngunit habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, may kung anong kumirot sa dibdib ni Lucia. Ang lalaki ay may pamilyar na ekspresyon. Nasaan niya nakita ang mukhang yon? May biglang kumislap sa kanyang isip. Habang naglalakad pabalik si Lucia sa mansyon, may nakaramdam siyang matinding kaba. Parang may sumusunod sa kanya. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nang makabalik siya sa mansyon, natagpuan niya ang isang maliit na papel sa kanyang kama. Ito ay isang sulat na walang pangalan at ang nakasulat ay, "Huwag kang makialam. Hindi mo alam ang pinapasok mo." Ang takot ay bumalot kay Lucia. Alam niyang nasa panganib siya, pero hindi niya kayang talikuran ang mga bata. Matentaso. Narinig ni Javier ang malakas na sigaw mula sa ibaba. Isang sigaw na punong-puno ng takot at gulat. Agad siyang tumayo mula sa kanyang opisina. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Anong nangyayari? Tanong niya sa kanyang sarili habang mabilis na lumalabas. Nang makarating siya sa ibaba ng hagdanan, nakita niya si Lucia, nakaupo sa sahig, namumutla at nanginginig. Ang isang malaking vase na nakalagay sa itaas ng hagdanan ay basag na basag sa tabi niya. Halos matamaan siya. "Lucia, anong nangyari?" Sigaw ni Javier, agad na lumapit sa kanya. "Sir Javier, ang vase po," sagot ni Lucia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bigla na lang po nahulog. Nahulog? Paano naman nahulog iyon? Matibay ang pagkakakabit niyan, sabi ni Javier, tumingin sa itaas ng hagdanan. Walang tao. Lumapit si Stella, na may dalang first aid kit. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa mga mata ni Javier, may bahid ng kakaiba. "Naku, Lucia, okay ka lang ba? Ang lampa mo naman," sabi ni Stella at sinimulan ng gamutin ang maliit na galos ni Lucia. Ngunit may isang bagay sa tono ni Stella na nagpaalarma kay Javier. Ang kanyang pag-aalala ay tila pilit. Ang kanyang mga salita ay tila may gustong iparating na iba. "Hindi siya lampas, Stella," sabi ni Javier. Matalim ang kanyang tingin. "May nagtulak sa vase na yon. Alam ko." Napalingon si Stella kay Javier. Ang kanyang pilit ng ngiti ay nawala. "Sir Javier, ano po ang ibig niyong sabihin?" "Wala po akong nakita. Si Lucia lang po ang narito." "Hindi. Alam kong may mali," sabi ni Javier. Ang kanyang galit ay nagsisimula nang bumuo sa kanyang dibdib. "At hindi ito ang unang beses na may kakaiba akong napapansin. Anong ginagawa mo sa aking mga anak? Anong klaseng gamot ang ibinibigay mo sa kanila? At bakit may mga walang label na bote sa iyong kwarto?" Napanganga si Stella. Ang kanyang mukha ay namutla. "Sir Javier, wala po kayong karapatang magsalita ng ganyan. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Sinisiraan lang po ako ni Lucia dahil inggit siya sa akin." "Inggit?" tanong ni Javier. Tumingin kay Lucia. Si Lucia ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Oo, siya. Siguro gusto niyang agawin ang pwesto ko. O baka gusto niyang umakyat sa inyo, sir," sabi ni Stella. Ang kanyang boses ay tumaas at nagkaroon ng pagka-emosyonal. Naramdaman ni Javier ang galit. Ang mga salita ni Stella ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya ay nagsasalita ng ganito. "Sapat na, Stella," sigaw ni Javier. "Hindi ko maintindihan ang iyong mga paratang. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo sinabi noon?
Bakit ngayon lang? Napayuko si Stella. Humihikbi. Dahil po, ayoko pong masira ang pangalan ko, sir. Hindi po ako sanay sa ganitong klase ng akusasyon. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, may nakita si Javier sa kanyang mga mata. Isang bahid ng pagtatagumpay, isang bahid ng pagkukunwari. Pagkatapos ng insidente, pinilit ni Javier na manatili sa bahay. Hindi na siya pumupunta sa opisina. Sa halip nagsimula siyang mag-imbestiga. Kinontrata niya ang isang pribadong investigador, si Mang Tonyo, isang matanda ngunit tapat na detektib. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Nurse Stella, utos ni Javier. Ang kanyang background, ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga koneksyon. Lahat. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Javier. Ang kanyang isip ay puno ng mga katanungan. May mali. May napakalaking mali. At ang kanyang mga anak ay nagdurusa. Ang kanyang puso ay nababalot ng takot at pagsisisi. Kinabukasan, tumawag si Mang Tonyo. Sir Javier, may nahanap po akong kakaiba. Sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay seryoso. Si Stella, hindi po ito ang kanyang unang trabaho bilang nurse. At ang kanyang huling trabaho, may nangyari pong malubhang aksidente sa kanyang pasyente, pero nabasura ang kaso. At mayroon din po siyang kapatid na dating nagtrabaho sa isang bangko, ngunit na-dismiss dahil sa pagnanakaw. Bumagsak ang telepono mula sa kamay ni Javier. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ang lahat ng kanyang takot ay naging katotohanan. Ang pinagkakatiwalaan niya ay isang impostor. At ang kanyang mga anak, nakahiga si Lucia sa kanyang kama. Ang kanyang katawan ay puno ng sakit mula sa pagkahulog. Ngunit mas masakit ang kanyang puso. Ang pagtatangkang pagpatay sa kanya ay malinaw na hudyat na nasa malaking panganib siya. At ang pagbabanta ni Nurse Stella na si Sir Javier ay hindi maniniwala sa kanya ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ngunit may isang bagay na hindi maalis sa kanyang isip. Ang mukha ng lalaking kasama ni Stella sa cafe, Emilio Reyes. Hindi niya maintindihan kung bakit parang pamilyar ito. May bahid ng pagkakaugnay sa pamilya Serrano. Habang iniisip niya ang lahat ng mga pangyayari, may biglang sumilay sa kanyang alaala. Isang larawan sa sala ng mansyon, isang lumang litrato ni Sir Javier kasama ang isang mas batang lalaki. Pareho ang mga mata, pareho ang nangiti. Nagulat si Lucia. Si Emilio Reyes ay si Chu Emilio, ang kapatid ni Sir Javier. Ang lalaking palaging nasa tabi ni Javier na nagpapanggap na nagmamalasakit sa mga bata, na palaging sumusuporta kay Stella sa lahat ng kanyang mga desisyon. Hindi siya makapaniwala. Ang traidor ay galing mismo sa loob ng pamilya. Naglakas loob si Lucia na bumangon mula sa kama. Kahit masakit ang kanyang katawan, kailangan niyang sabihin ito kay Sir Javier. Kailangan niyang babalaan si Sir Javier. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kanyang silid, nakita niya si Stella na nakatayo sa labas. May ngiti sa labi, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Saan ka pupunta, Lucia? Tanong ni Stella. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Nurse Stella, kailangan ko pong kausapin si Sir Javier, sabi ni Lucia. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Hindi na kailangan, sabi ni Stella at bigla. May lumabas na dalawang malaking lalaki sa likuran niya. Hinawakan nila si Lucia sa braso at hindi na siya nakapiglas. Ano ito? Bitawan niyo ako! Sigaw ni Lucia. Paumanhin, Lucia. Ngayon ay ikaw naman ang magbabantay sa mga bata, sabi ni Stella. Ang kanyang ngiti ay lumaki. At siguraduhin mong hindi ka makikialam sa aming plano. Pilit na iginagap ni Lucia ang kanyang sarili. Ngunit hinala niya na may nakaharang sa mga pintuan ng mansyon at binalot ang kanyang bibig. Hindi siya makasigaw. Alam niyang nawalan siya ng pagkakataon na babalaan si Sir Javier habang dinadala siya ng mga lalaki sa isang silid na tila bodega sa likod ng mansyon.
Nakita niya si Chu Emilio na nakatayo sa isang sulok. Nakangiti rin. Ang kanyang ngangyang ngiti ay mas masahol pa kaysa kay Stella. Ito ay isang ngiti ng pagtatagumpay. Hindi mo pa rin naiintindihan, Lucia? Tanong ni Chu Emilio. Ang kanyang boses ay puno ng paghahamak. Kami ang magiging susunod na Serrano. At ikaw? Ikaw ay isang maliit na alipin lamang na nagtatangkang sirain ang aming mga plano. Nagpupumiglas si Lucia. Ang sakit at galit ay bumalot sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit magagawa ni Chu Emilio ang ganoong bagay sa kanyang sariling kapatid. Ikinulong si Lucia sa bodega. Madilim at malamig. Wala siyang makita kundi ang isang maliit na bintana sa itaas. Sa labas, nakita niya ang silid ng mga bata. Nakita niya si Stella na pumasok at pagkatapos ay nakita niya ang silid na unti-unting lumabo sa kanyang paningin. Ang mga bata, sila ay nasa panganib. Hindi ninyo pwedeng gawin ito sa mga bata. Sigaw ni Lucia, ngunit walang nakarinig. Nang gabing iyon, habang nasa loob siya ng bodega, narinig ni Lucia ang malalim na bulong mula sa silid ng mga bata. Ang mga bulong ni Stella at Chu Emilio. Tiyakin mong tataas ang dosage. Kailangan nating bilisan ang proseso. Sabi ni Chu Emilio, huwag kang mag-alala, Emilio. Hindi na makikialam ang sino man. Ang mga bata ay malapit nang bumigay. Sabi ni Stella, napakagatlabi si Lucia. Ang kanyang puso ay kumirot sa sakit. Alam niyang nagsasabi sila ng totoo. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Naramdaman niya ang matinding kawalan ng pag-asa. Ang telepono ay bumagsak mula sa kamay ni Javier. Nanlalamig ang kanyang buong katawan. Si Chu Emilio, ang kanyang sariling kapatid, kasabwat ni Stella. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ay traidor. Ang mga taong mahal niya ay nasa panganib. Hindi ito totoo. Bulong niya sa hangin. Ngunit ang mga ebidensya ni Mang Tonyo ay malinaw. Mga transaksyon sa bangko, mga lihim na pagpupulong, at ngayon, ang mga salita ni Mang Tonyo tungkol sa nakaraan ni Stella. Ang lahat ay bumubuo ng isang nakakapanindig balahibong larawan ng pagtataksil. Agad siyang tumakbo patungo sa silid ng kambal. Ang pintuan ay bukas. Pumasok siya at nakita niya si Stella na may nakakakilabot na ngiti sa labi. Sir Javier, sabi ni Stella. Ang kanyang boses ay tila may halong pagtawa. Ang mga bata, lumalala po ang kanilang kondisyon. Kailangan po natin ng himala. Tumingin si Javier sa kanyang mga anak. Sina Marco at Paulo ay mas payat, mas maputla kaysa dati. Ang kanilang mga mata ay halos walang buhay. Ang kanilang paghinga ay mahina. Naramdaman ni Javier ang matinding sakit sa kanyang dibdib na tila dinudurog ang kanyang puso. Anong ginagawa mo sa kanila, Stella? Sigaw ni Javier. Ang kanyang boses ay puno ng galit at takot. Alam ko na ang lahat ng kasinungalingan mo. Nagulat si Stella. Ngunit mabilis itong nakabawi. Wala po akong alam sa sinasabi niyo, Sir Javier. Baliw na po yata kayo sa pagod. Nasaan si Lucia? Tanong ni Javier. Alam kong may kinalaman ka sa pagkawala niya. Ngumisi si Stella. Si Lucia? Bakit ko naman siya hahanapin? Siguro ay umalis na yon dahil takot. O baka naman, may bago ng kalaguyo. Alam niyo naman po ang mga katulong, Sir. Ang mga salita ni Stella ay parang balisaw-saw sa kanyang tainga. Ang pagkawala ni Lucia ay nagdagdag sa kanyang pasanin. Ang tanging tao na nagsasabi ng totoo, ang tanging tao na pinagkakatiwalaan niya ay wala na. Nagsimulang magdilim ang kanyang paningin. Naramdaman niya ang pagkahilo. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang mga anak ay malapit nang mawala. Si Lucia ay nawawala. At ang kanyang sariling kapatid ay nagtataksil sa kanya. Wala siyang natitira, wala siyang magawa. Isang doktor na tila kaalyado ni Stella ang pumasok at sinuri ang mga bata. Mr. Serrano, I'm afraid
Their condition is critical. We need a miracle now. Ang mga gamot na ibinibigay ni Nurse Stella ay tila hindi na umepekto. Anong gagawin ko? Tanong ni Javier. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan po nating manalangin, sir, at maghanda para sa pinakamasamang mangyayari, sabi ng doktor, na tila may halong panunuya sa kanyang boses. Bumagsak si Javier sa silya, hawak ang kanyang ulo. Ang kanyang luha ay nagsimulang dumaloy. Ang mga taon ng pagiging abala sa trabaho, ang kanyang pagiging bulag sa katotohanan, ang kanyang pagiging malayo sa kanyang mga anak. Lahat ng iyon ay bumalik sa kanya. Nagsisisi siya ng labis. Marco, Paulo, patawarin niyo ako. Bulong niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Naramdaman niya ang matinding kawalan ng pag-asa na wala ang lahat. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, ang kanyang pagtitiwala. Wala na siyang magawa. Ang lahat ng kayamanan niya ay walang silbi. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Javier sa madilim na mansyon, ang kanyang puso ay puno ng sakit. Hinawakan niya ang isang maliit na larawan ng kanyang asawa na matagal nang pumanaw. Naramdaman niya ang kanyang sarili na bumigay sa dilim. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, malapit sa silid ni Lucia, may napansin siyang kakaiba. Isang maliit na puting papel na nakadikit sa ilalim ng isang silya. Ito ay tila hindi napansin ng sinuman. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito ay sulat kamay ni Lucia. At ang nakasulat ay, "Huwag kang maniwala. Lason, Emilio." Biglang nagkaroon ng apoy sa kanyang mga mata. Hindi siya nawawalan ng pag-asa. May natitira pa. At iyon ay ang katotohanan. Ang mga salita ni Lucia, "Huwag kang maniwala. Lason, Emilio," ay umalingaw-ngaw sa isip ni Javier. Ang apoy ng galit ay muling nagliyab sa kanyang mga mata at kasama nito ang muling pagkabuhay ng pag-asa. Hindi pa tapos. Hindi siya susuko. Agad na tinawagan ni Javier si Mang Tonyo, ang kanyang pribadong investigador. "Mang Tonyo, kailangan ko ng tulong mo. Ngayon na. Kailangan kong makipag-ugnayan sa mga pulis. At kailangan ko ng ebidensya laban kina Stella at Emilio." "Masusunod, Sir Javier," sagot ni Mang Tonyo. Ang kanyang boses ay seryoso. "Pero kailangan nating maging maingat. Delikado ang mga taong ito." "Alam ko," sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay matigas. "Ngunit hindi ko hahayaan na mawala ang aking mga anak at si Lucia." Binalangkas ni Javier ang isang plano na puno ng panganib, ngunit kailangan niyang gawin ito. Tinawagan niya si Stella. Ang kanyang boses ay tila kalmado. "Stella," sabi ni Javier, "napagdesisyonan kong tanggapin na ang kapalaran ng aking mga anak. At dahil dito, kailangan kong ayusin ang lahat ng aking ari-arian. Gusto kong makipagkita sa inyo ni Emilio ngayong gabi. Kailangan nating pag-usapan ang aking huling habilin." Narinig ni Javier ang bahagyang pagtawa ni Stella. "Naiintindihan ko po, Sir Javier. Sige po, sasabihin ko po kay Emilio." Kinabukasan ng gabi, ang mansyon ng mga Serrano ay nababalot ng tensyon. Nasa loob ang mga pulis, nakatago. Nasa tabi ni Javier, si Mang Tonyo, handa para sa anumang mangyari. At nakahanda rin ang mga security camera upang mai-record ang lahat. Dumating sina Stella at Chu Emilio. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtatagumpay. Ang nangiti ni Emilio ay mas nakakapanindig balahibo kaysa dati. "Salamat sa pagpunta, Emilio, Stella," sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. "Walang anuman, kapatid," sabi ni Chu Emilio. Ang kanyang boses ay puno ng pagkunwari. "Nandito kami para suportahan ka." "Salamat," sabi ni Javier. "Ngunit bago natin pag-usapan ng mana, mayroon akong gustong sabihin sa inyo. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang ginagawa ninyo sa aking mga anak.
Alam ko ang ginawa ninyo kay Lucia at alam ko ang tungkol sa lason. Biglang nagbago ang mga mukha ni na Stella at Chu Emilio. Ang kanilang mga ngangiti ay nawala. Ang kanilang mga mata ay puno ng gulat at takot. Anong pinagsasabi mo, Javier? Sigaw ni Chu Emilio. Huwag kang magkunwari, Emilio. Sigaw ni Javier at ipinakita ang maliit na papel na isinulat ni Lucia. Ito ang ebidensya at mayroon pa akong marami. Naglabas si Mang Tonyo ng mga dokumento, mga litrato at mga bank statement. Ang lahat ay nakalatag sa mesa. Ang ebidensya ay hindi maitatanggi. Nagulat si Stella at Chu Emilio. Ang kanilang mga plano ay nabunyag. Hindi! Mga kasinungalingan ito! Sigaw ni Stella at sinubukan niyang hablutin ang mga dokumento. Ngunit bago pa niya magawa, biglang lumabas ang mga pulis. Stella Panganiban at Emilio Reyes, arestado kayo sa kasong attempted murder, pagnanakaw at panlilinlang, sabi ng isang pulis. Nataranta sina Stella at Chu Emilio. Sinubukan nilang tumakas, ngunit hinarang sila ng mga pulis. Hindi pa ito tapos, Javier. Babalikan ka namin. Magbabayad ka. Sigaw ni Stella, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at paghihiganti habang dinadala siya ng mga pulis. Nang makita ni Javier ang pag-alis ni na Stella at Chu Emilio, agad siyang tumakbo sa bodega. Binuksan niya ang pinto. Nakita niya si Lucia, nakatali at nakabusina. Agad niya itong kinalagan. Lucia, okay ka lang ba? Tanong ni Javier. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sir Javier, ang mga bata, sabi ni Lucia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Agad silang tumakbo sa silid ng kambal. Nakita nila si Marco at Paulo. Mahina pa rin, ngunit ang kanilang mga mata ay bahagyang bukas. Nang makita nila si Lucia at Javier, isang mahinang nangiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Marco, Paulo, bulong ni Javier at agad silang niyakap. Naramdaman niya ang init ng kanilang katawan, ang mahinang paggalaw ng kanilang mga kamay. Ito ang simula ng kanilang pagtubos. Ang mansyon ng mga Serrano, na dating nababalot ng dilim at pagtataksil, ay unti-unting napuno ng liwanag. Wala na si Stella at Chu Emilio. Ang katahimikan ay hindi na nakakakilabot, kundi nagbibigay na ng kapayapaan. Nakahiga pa rin sina Marco at Paulo sa kani-kanilang kama. Ngunit sa pagkakataong ito, walang mga tubo at walang mga gamot na nagpapahina sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay dahan-dahang nagkakaroon ng kulay at ang kanilang mga mata ay nagiging mas maliwanag. Nasa tabi nila si Lucia, walang sawang nagbabantay. Nagbabasa siya ng mga kwento, kinakantahan sila, at kinakausap sa malumanay na boses. Ang kanyang presensya ay parang isang liwanag na nagbibigay ng pag-asa sa mga bata. Pumasok si Javier sa silid. May dalang tray ng pagkain para kay Lucia. Ang kanyang muka ay hindi na puno ng pagkabahala, kundi ng pasasalamat at pagmamahal. Lucia, sabi ni Javier, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa aking mga anak. Ngumiti si Lucia. Wala pong anuman, Sir Javier. Mahalaga po sa akin ang mga bata. Umupo si Javier sa tabi ng kama ni Marco at hinawakan ang kamay ng bata. Naramdaman niya ang init ng kanyang palad. Anak, patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang. Dahan-dahang gumalaw ang mga mata ni Marco at tiningnan niya si Javier. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Naramdaman ni Javier ang matinding luha na dumaloy sa kanyang mga mata. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, nakita niya ang kanyang mga anak na muling nabuhay. Sa mga sumunod na linggo, ang paggaling ni na Marco at Paulo ay naging mabilis. Ang mga gamot na ibinigay ni Stella ay dahan-dahang nawala sa kanilang sistema. Ang kanilang mga katawan ay muling lumakas at ang kanilang mga isip ay muling naging aktibo.
Ginugol ni Javier ang bawat sandali sa kanyang mga anak. Nilaro niya sila sa hardin, binasahan ng kwento, at tinuruan ng mga bagay. Nagsimula silang bumuo ng isang tunay na koneksyon, isang koneksyon na matagal nang nawala. Isang hapon, habang naglalaro sina Marco at Paulo sa hardin, nakita ni Lucia si Javier na nakatitig sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. "Sir Javier, masaya po akong makita kayong ganyan," sabi ni Lucia. "Hindi ko akalain na posible pa ito, Lucia," sabi ni Javier, tumingin kay Lucia. "Ang lahat ng kayamanan ko, wala itong halaga kung wala ang mga anak ko, kung wala kayo. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa aming pamilya." Naramdaman ni Lucia ang pamumula ng kanyang mukha. "Lucia," sabi ni Javier, lumapit sa kanya. "Alam kong marami akong pagkukulang at alam kong nagawa kitang mapahamak. Ngunit gusto kong bumawi. Gusto kong manatili ka sa aming buhay. Hindi lamang bilang isang katulong, kundi bilang isang bahagi ng aming pamilya." Nagulat si Lucia. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yon. "Ano po ang ibig niyong sabihin, Sir Javier?" tanong ni Lucia. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. "Gusto kong manatili ka, Lucia, para sa akin at para sa mga bata," sabi ni Javier at hinawakan ang kanyang kamay. "Gusto kong magsimula tayo ng panibagong buhay, isang buhay na puno ng pagmamahal at pagtitiwala." Napakagatlabi si Lucia. Tumingin siya sa mga bata na masayang naglalaro sa hardin at pagkatapos ay tumingin kay Javier na ang mga mata ay puno ng sinseridad. Naramdaman niya ang isang bagong pag-asa, isang bagong simula. Ang huling bahagi ng araw ay nagbaba ng ginintuang kulay sa mansyon ng mga Serrano. Ang dating madilim na hardin ay ngayoy puno ng buhay, ng tawanan ni Marco at Paulo na naghahabulan. Ang dating tahimik na mga pasilyo ay napuno ng init ng isang pamilyang muling nabuo. Nakaupo si Javier sa isang bangko sa hardin, kasama si Lucia. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Lucia. Ang hangin ay sariwa, at ang amoy ng mga bulaklak ay nakakapayapa. "Lucia," simula ni Javier, ang kanyang boses ay malambing at puno ng emosyon. "Alam kong marami akong pagkukulang sa nakaraan. Nabulag ako sa kayamanan at kapangyarihan. Naging bulag ako sa pinakamahalagang bagay, ang aking pamilya, ang aking mga anak. At ikaw ang nagbukas ng aking mga mata." Tumingin si Lucia kay Javier. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Sir Javier, hindi po ako humihingi ng anuman. Masaya na po akong makita ang mga bata na maayos na. Pero ako, Lucia, humihingi ako," sabi ni Javier. Lumuhod sa harap niya at inilabas ang isang maliit na kahon na may singsing. "Hindi ito tungkol sa utang na loob. Ito ay tungkol sa pagmamahal. Sa iyo ko nakita ang tunay na kahulugan ng pamilya, ng pagmamalasakit. Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa aming buhay. Ikaw ang nagligtas sa aming pamilya." Nagulantang si Lucia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi niya inaasahan ang ganitong sandali. Tumingin siya sa singsing na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. At pagkatapos ay tumingin kay Javier na ang mga mata ay puno ng pag-asa. "Lucia, magpakasal ka sa akin," sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. "Maging asawa ko, maging ina ng aking mga anak, maging bahagi ng aming buhay, magpakailanman." Nagsimulang dumaloy ang luha mula sa mga mata ni Lucia. Ito ay luha ng kaligayahan. Hindi siya makapagsalita. Yumuko lang siya at tumango. Niyakap ni Javier si Lucia ng mahigpit. "Salamat, Lucia. Salamat." Mula sa malayo, nakita ni Marco at Paulo ang kanilang ama at si Lucia na magkayakap. Nagkatinginan ang dalawa at pagkatapos ay tumakbo sila patungo sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kaligayahan. "Mama Lucia! Papa!" sigaw ni Marco. Napangiti si Lucia at Javier. Niyakap nila ang mga bata.
At sa sandaling iyon, naramdaman nila ang kompletong kaligayahan. Ang pamilyang Serrano na dumaan sa matinding pagsubok ay muling nabuo. Sa mga sumunod na araw, ang balita ng kasal ni na Javier at Lucia ay kumalat sa buong Maynila. Maraming nagulat, lalo na ang mga mayayaman. Ngunit para kina Javier at Lucia, wala itong halaga. Ang mahalaga ay ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang pamilya. Isang araw, habang nakaupo si Javier sa kanyang opisina, tinitingnan ng isang larawan ni na Lucia at ng mga bata. Napagtanto niya ang isang bagay. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang kanyang mga kumpanya, hindi ang kanyang milyon-milyong salapi. Ito ay ang pagmamahal na nasa kanyang puso, ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Ang mga kaso ni na Stella at Emilio ay natapos sa pagkakakulong. Ang hustisya ay nanaig. Ngunit para kay Javier, ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagkakabawi niya sa kanyang pamilya. Ang araw ay muling sumikat sa mansyon ng mga Serrano. Ang mga ibon ay umaawit, ang mga bulaklak ay namumukadkad, at sina Javier, Lucia, Marco at Paulo ay magkasama, masaya, at puno ng pag-asa para sa kinabukasan. Ang bawat isa sa kanila ay nagdala ng sarili nilang ilaw sa pamilya. At sa wakas, natagpuan nila ang kanilang kayamanan, ang kayamanan ng puso, ang kayamanan ng pagmamahal,